ibalik ang parusang pitay sa mga drug lords na kriminal. Payag tayo! Na dapat labanan ang korupsyon. Payag tayo! Ngayong gabi mga kaibigan, fresh from Kuwait, ating pambigyan ng parangal pagkilala at palakpakan, Attorney Vic Rodriguez! Yes, yan po. Si Atty. Vic, nakikita ko lang dati yan doon sa building ng Yes. HQ. At saka Doc, alam mo ba, si Atty. Vic Rodriguez, Sobrang isipan. ang Inagay niya ang lahat para sa bayan. Kaya ito po, Atty. Mag-introduce mo, kapitbahay mo pala si Atty. Ano po? Atty., magandang Actually umaga po, kayo. si Cap Vic po, si Atty. Vic po, ang noon po, anong panahon niya, siya po ang pinakabatang barangay kapitan sa buong Quezon City. Ayan po, sa barangay secretary. Kaya proud po ako na magkabarangay po kami ni Atty. Vic. Ay, palakpakan po natin ang susunod na senador ng Republika ng Pilipinas, Atty. Vic Rodriguez. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako ho ay tumungo rito mula sa airport. Galing po ako ng Kuwait. At hinarap po natin doon yung ating mga kababayang overseas Filipino workers at migrants. At linunsad po natin formal ang hakbang ng Maisog International Kuwait Chapter. Nagkaroon po kami ng consultation. Ginanap po yung ating event doon ng nakaraang Friday. At bago ho nagsimula yung programa, ay nanonood po sila nung ginagawang mga press conference at press briefing ni Vice President Inday Sara Duterte. At ang dami po sa kanila ay umiiyak habang nagsasalita si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. Pinapaabot po ng ating mga kababayan mula sa Kuwait at nung mga iba pa na naroon din sa Middle East na sila po ay kaisa natin ngayon sa ating ginagawang pagtindig, sa ating paninindigan, pagtatanggol, pagpoprotekta, at pag-aalaga kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaisa rin po natin sila sa pagkondina ng maraming pag-aabuso ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaisa rin po natin sila at milyong-milyong Pilipino sa labas ng ating bansa sa pagkondina sa maraming pagmamalabis, pag-aabuso at korupsyon na nagmumula sa House of Representatives sa pamumuno ni Martin Romualdez. Kaisa rin po natin sila sa pagpapakita ng suporta kay Atty. Zuleika Lopez na ikinulong dahil lamang hindi nagustuhan ng isang convicted na mambabatas ang naging tugon ng kanilang resource person. Dito lamang sa nagaganap na 19th Congress na mga pagdinig, makakakita ka kapag hindi nila gusto ang sagot ng kanilang bisita sapagkat inimbitahan nila, mauuwi sa kulungan yung taong inanyayahan, inimbita at kanilang tinaguriang resource person. Wala ng katarungan, wala ng paggalang, wala ng respeto sa ating saligang batas. Huwag po tayong papayag. Alam mo ninyo, nakakalungkot na yung isang convicted na mambabatas ang merong lakas ng loob magpakulong sa isang resource person. Nakalimutan na ho ng Kongreso ang daming pulis dito. Nakalimutan na ho ng Kongreso na hindi nila trabaho gumawa ng isang criminal investigation. Hindi sila law enforcement body. Hindi sila tulad ng PNP. Hindi sila katulad ng Station Investigation Division. At lalong hindi sila katulad ng National Bureau of Investigation. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas.
hindi maghanap ng butas sa tugon ng kanilang mga inimbitahan. Nakalimutan na rin ng mga mambabatas na bukod sa sila ay hindi mga alagad ng batas, hindi rin po sila mga piskal. Hindi po sila prosecutor's office. Hindi po sila bahagi ng National Prosecution Service ng Department of Justice na merong karapatan at kakayahan at expertise magsagawa ng imbestiga upang malaman kung sino ang dapat kasuhan at kung ano ang kasong kriminal na dapat isampa sa korte. Hindi po trabaho ng mga mambabatas mag-astang mga piskal. At higit sa lahat, nakalimutan po ng mga mambabatas, lalo na yung convicted na mambabatas, nakalimutan niya na siya ang may conviction. Nakalimutan niya na siya ay nakakalaya dahil umaapila lamang siya sa kanyang conviction. At higit sa lahat, nakalimutan niya at ng mga kasamahan niyang pilit tinatatawag na honorable na hindi sila trial body o trial agency. Hindi po sila korte upang magsabi kung sino ang guilty at hindi guilty. Hindi po sila korte para magbigay ng karapatang parusa na pagkakakulong kagaya ng ginawa nila kay Attorney Lopez. Ako'y natutuwa dahil nung isang gabi pa ay nanawagan na po tayo sa ating mga kapwa Pilipino at naririto kayo, pangalawang gabi tumutugon, basagin na po natin ang maling kultura ng pananahimik. Meron po tayong tinatawag na undeclared martial law. Ang pagkakaalam ko, gumagana ang ating saligang batas. At yung ginagawa natin ngayong gabi, bahagi ito ng ating karapatan na nakaukit at may garansya sa ating saligang batas na magtipon-tipon ng malaya at magkaroon ng payapang pagtitipon. Ang pagkakaalam ko, buhay na buhay ang ating saligang batas. Subalit bakit pagdating sa Kongreso, tinatapakan, sinasalaula, inuyurakan nila ang mga karapatang pantao ng mga resource person. Sabi po sa Article 3, Section 1 of our Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. May due process ba ang pagkakakulong kay Attorney Lopez? Meron bang due process na sa kadiliman ng gabi, walang kuryente, pinatayan din ng tubig, darating ang mga ilang elemento ng kapulisan upang pwersahin at pwersahang ilipat si Attorney Lopez mula sa House of Representatives patungo sa correctional facilities ng Mandaluyong? Ito ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Nakalimutan din ho ng mga congressman natin, ng mga miyembro ng mababang kapulungan, yung Section 12, Article 3 of our Constitution. Malinaw po sa ating saligang batas na bawal ang force, intimidation, violence, or torture that will vitiate the will or will vitiate the consent. Yung pananakot na kapag ka hindi ka sumagot ng ayon sa aming kagustuhan, isa-cite ka namin in contempt. Yan po ay pananakot. Yan po ay threat. Yan po ay intimidation that vitiates the will and that is unconstitutional. At bilang panghuli, tinatapakan pa rin nila ang karapatang pantao ng kanilang mga iniimbitahan sa Kongreso
partikular na ang Section 17, Article 3 ng ating saligang batas. Hindi po maaaring puwersahin ni numan ang kahit na sino na tumestigo laban sa kanyang sarili o laban sa kanyang sariling interes. Sa Kongreso, pag pinatawag ka at hindi gusto ang sagot mo, pipilitin kanila, susubuan kanila ng mga salita na gusto nilang lumabas sa iyong bibig kahit naman hindi iyon ang katotohanan. Kaya tayo'y patuloy na magsama-sama, manindigan at sumigaw ng sama-sama. Tigilan na natin yung maling uri ng ating pananahimik. Tanggalin na po natin yung maling kultura ng pananahimik. Meron po tayong tinatawag na undeclared martial law. Nagaganap na po yan. Kung ano-anong iniimbestigahan, sinasabi ay in aid of legislation. Kasinungalingan. Ang investigasyon nila ay in aid of political persecution. Wala na silang gawin araw-araw kundi siraan ang pagkatao ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masama ba pag ikay Pangulo, pangalagaan mo ang seguridad ng iyong bansa? Masama ba na kapag ikaw ay Pangulo, habulin mo ang mga drug lord? Masama ba pag ikaw ang Pangulo, maglungsad ka ng war on drugs? Bakit nila sinisiraan patuloy si Pangulong Duterte? Ang tanging kasalanan ni Pangulong Duterte dahil hanggang sa ngayon, mahal ninyo, mahal na Pilipino, mahal na mga sundalo, at mahal na mga pulis, si Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil hindi sila magtagumpay, ang kanila namang pinupuntirya ngayon ay si Vice President Inday Sara Duterte. I am not here to speak on behalf or to defend Vice President Inday Sara Duterte. Nakita nating lahat ang kanyang tapang, isang tunay na maisog. Babaeng tao pero marunong lumaban. Hindi kinahihinaan ng loob at patuloy pang tumatapang. Subalit ito'y dapat malaman ninyo. Ang puntirya nilang susunod ay si Vice President Inday Sara Duterte. Gagawin nila lahat para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ang layunin ay palitan siya ni Martin Romualdez. Ang layunin ay panatiliin ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, ang kanilang sarili sa kapangyarihan, sa poder, at patuloy nagahasain ang kaban ng ating bansa. Papayag ba kayo dyan? Ito ang kanilang mga tunay na layunin. Kaya kami, ako, ay magkakasama, lumalapit sa inyo. Atin pong protektahan at ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat si Inday Sara Duterte, siya lamang po ang sumisimbolo, kumakatawan at sumasagisag sa 32 million Filipinos na bumoto sa kanya. Nagkataon lamang na ang binoto ng 32 million Filipinos ay si Inday Sara Duterte. Bakit galit na galit ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Dahil kagaya ng kanyang ama, mahal nating mga Pilipino si Vice President Inday Sara Duterte.
Kinakailangan nalalaman ho ninyo, pasalamat ako napakaraming vloggers dito. Alam ho ninyo, yung anyo nung mass gathering o pagtitipo na ganito, nagbabago din. Sapagkat tama yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Hirap na mga Pilipino. Imbis na ang gawin nila ay magpasa ng batas na gagamot na tutugon sa kagutuman, sa kahirapan at kawalan ng trabaho at kawalan ng pag-asa ng maraming Pilipino, ang ginagawa nila lahat ay political persecution laban kay Pangulong Duterte, kay Vice President Inday Sara Duterte, kay Pulong Duterte at kay Baste Duterte. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Bakit ba sila inggit na inggit at mahal na mahal ng Pilipino ang pamilya Duterte? Simple lang naman ang dapat nilang maging katugunan. Magtrabaho din kayo ng katumbas o higit pa sa trabaho at pagmamahal ni Pangulong Duterte na ipinakita at ipinamalas sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Duterte! 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 Malaman din po ninyo na ang isa sa mga plano rin nila, yung pamimigay ng ayuda, pera po nyo yan. Pag kayo'y binigyan ng ayuda, kunin ninyo. Ako na ang nakikiusap, nagmamakaawa, kunin ninyo. Pera nyo yan. Hindi yan pera ni Bongbong Marcos. Hindi nyo pera yan! Hindi yan pera ni Martin Romualdez. Dalawang bagay ang pinagkukuhaan ng ayuda, o AYIX o AKAP. Hindi po yan pera ng mga politiko. Yan po ay galing sa mga buwis na ibinayad. At dahil hindi sapat yung mga buwis na ibinayad, nangungutang po ang pambansang pamahalaan na ang magbabayad po ay manggagaling sa buwis na ibabayad ng mamamayang Pilipino. Pera nyo po yan. Tanggapin po nyo yan. Pero pag sa pagtanggap ninyo, huwag nyo pong isuko ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad, ang inyong self-respect, at ang inyong boto. Kunin ninyo ang perang yan, sundin ninyo ang nasa sa loob ninyo, sundin ninyo ang nasa puso ninyo. Importanteng nalalaman ho ninyo ito dahil mahirap naman na tayo'y nagsasalita lamang upang paigtingin ang inyong galit. Hindi po. Ito po yung mga bagay na dapat nalalaman ninyo. Karapatan po ninyong malaman ito dahil hindi na tayo lumalabas sa tinatawag nating traditional media. Kaya palakpakan natin ang lahat ng social media vloggers na naririto ngayong gabi. Sila po ang tinatawag nating new media. Sila po ang nagdadala ng totoo at tunay at makabuluhang balita sa mga tahanan, sasakyan, lugar ng trabaho, opisina, at maging sa ibang panig ng mundo. Gising na ho yung ating mga kababayan sa ibang panig ng mundo, sa US, sa Kuwait, dyan sa Middle East. Sila po ay nakamatsyag sa inyo, nanunood kabahagi ng ating ginagawa ngayon. Makikita po nyo yan sa inyong mga views. Hindi naman ho pare-pareho ang channel ninyo, pero makikita ninyo, padami ng padami ang nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa ginagawa ng administrasyong ito. Kaya wag ho kayong mapapagod, nagsisimula pa lamang po tayo, pinaglalaban lamang po natin dito yung sinisigaw ng hakbang ng maisog, nananawagan for transparency, accountability, peace and security. Ating panagutin ang mga magnanakaw dyan sa Senado at sa Kongreso. Nabanggit po kanina ni Placido na ako po ay isang kandidatong para senador ng hakbang ng maisog.
Hindi na po muna panahon yan. Nais ko lang pong banggitin ang pangunahin sa aking nais gawin. Yan yung war on corruption. Subalit, yung war on corruption, hindi po yan motherhood statement. Kung tayo'y tutulungan ninyo, sisikapin kong maibalik ang death penalty. Death penalty, subalit sa dalawang kaso lamang. Dalawang kriminal na kaso lamang. Unang-una sa kasong plunder. Para matigil na yung patuloy na pagnanakaw ng mga mambabatas. Subalit, paano ho natin gagawin yan? Ang plunder ho kasi, bago ka makasuhan, bago ka makonvict, kinakailangan na kapag nakaw ka ng 50 million pesos. Pag tayo po ay pinalad, ibababa po natin yung halaga ng plunder from 50 million to 5 million pesos. Mabuhay Basang Maisog! At kapag napatunayan ang mga tiwaling taong gobyerno na nagnakaw ng 5 milyong piso, bitay ang kanilang kaparusahan. At kasabay ng war on corruption laban sa mga magnanakaw sa gobyerno, ibabalik din po natin ang kaparusahang bitay sa lahat ng mga taong gobyerno, politiko, pulis, sundalo, NBI, kawani ng pamahalaan, nasyonal o lokal, nakasabwat, protektor, patong, facilitator ng ipinagbabawal na gamot. Marami ho ang nagsasabi sa akin, Attorney Vic, mahihirapan ka dyan. Kako, bakit? Sino ang kokontra sa panukalang ibalik ang death penalty sa kasong plunder? At sino ang kokontra sa panukala na pababain ang halaga ng plunder mula 50 million to 5 million? Yung mga magnanakaw lang. Kaya alam na ninyo, pag merong kumontra, nakakatiyak kayo, magnanakaw yan. Pag merong kumontra, nakakatiyak kayo, may planong magnakaw yan. At pag merong kumontra, nakakatiyak kayo, hindi siya masayang magnakaw ng 5 milyon lang. Kaya gusto niya 50 million pesos pa rin. Subalit yung perang ninanakaw na yan, ang biktima po niyan ay hindi lamang isang tao, kundi tayong lahat ng mga Pilipino. Imbis na maitaas sana ang sahod pa ng mga sundalo, pulis at bumbero, napupunta sa bulsa ng mga tiwaling politiko na kung makapag-utos sa ating mga pulis, akala mo tao-tauhan at ari-arian nila ang mga miyembro ng PNP at ng AFP. Kaya ito po ang ating nais gawin at hindi rin po matatapos ang gabing ito. Dahil dito po sa Quezon City, hindi po, yung mga hindi po taga Quezon City, at yung mga taga Quezon City po, dahil dito po talaga ako, ito po ang aking lungsod. May kaibigan ho ako nung araw pa, matikas na barangay captain. Ang tawag po dito nung araw sa Quezon City, si Mini Tatay Digong. Kasama ko po ito nung araw pa. Astig din po ito. At nagsalita na po yung kagabi. At kagabi pa ho, kahit ako'y nasa Kuwait, kahapon pa ng umaga, nag-ugnayan na po kami dito sa ating ginagawang pagkilos. Palakpakan po natin ang kalaban ng droga at korupsyon, si Konsehal Tatay Rani Ludovica. Yan po ang kinikilala dito na Mini Tatay Digong. At alam din ho niya ang epekto ng droga dahil doon sa kanyang barangay nung araw sa Batasan Hills, talamak po ang droga doon. At sinasabi rin ng mga tao doon, barangay officials, si Konsehal Rani, at pati mga kapulisan, nang dumating ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naubos, nagtakbuhan, nawala at tumigil ang kalakal ng droga. Kaya salamat Konsehal Rani at salamat din sa iyong suporta sa ginagawa nating pagkilos Tay! sa Lungsod Quezon. We love you, Tay! At ganun din ho sa ating mga kasamang kapulisan dito, ating mga police officers, hindi po ninyo kami kalaban. Kami po ay kasama ninyo. Ang aming lamang pakiusap, ang pakiusap ko,
kilalanin din po ninyo ang karapatan namin na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng aming saloobin laban sa pagmamalabis ng administrasyon ni Bongbong Marcos na minsan kong tinulungan. Pagbaba ko kanina sa sasakyan, tinanong bakit ko na hindi tinutulungan si Bongbong Marcos. Simple lang ang sinagot ko. Hindi na siya tumatalima doon sa napag-usapan naming direksyon na maglilingkod kami ng tapat sa mga Pilipino. At hindi rin ako nagkulang ng salita sa kanya. Sinabi ko na noon, yung mga nakapaligid sa atin na ang tanging layunin ay magnakaw sa gobyerno, kaya ko yan. Pero hindi ko kakayanin ang paghuhusga at pagmumura ng mamamayang Pilipino pag hindi natin ginawa ang ating trabaho ng tama. Kaya ako'y naririto kasama ninyo at patuloy tayong magsasama-sama. Muli ho, patuloy nating protektahan, ipagtanggol at bantayan si Vice President Inday Sara Duterte. Maniwala ho kayo mga kababayan, pati yung mga nasa bahay, nasa smartphone, nanganganib po ang buhay niya. Target po yan. Bantayan po natin si Vice President Inday Sara Duterte at wag po nating hahayaang mananaig ang puwersa ng mga kadiliman sa ating bansa. Patuloy po tayong maging maisog. Magandang gabi at mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang mga maisog! Mga kababayan, pagpupugay sa representasyon ng Bansang Maisog, Attorney Vic Rodriguez! Thank you, Atty. Vic!